Si Dave, isang dating SWAT sniper noong panahon ni Marcos, ay kilala sa kanilang barangay bilang ulirang ama at super ng jeep. Bagamat sanay sa karahasan noong kabataan niya, iniwan niya ang lahat ng iyon upang bigyan ng tahimik at mapayapang buhay ang kanyang pamilya. Para sa kanya, ang simpleng buhay kasama si Minda at ang kanilang dalawang anak ay sapat na sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang mundo. Ngunit sa isang gabi ng malakas na ulan, ang lahat ng kanyang pinakaiingatan ay babagsak sa isang bangungot na magpapabago sa kanya magpakailanman. Pagkatapos ng maghapong pamamasada, pinara niya ang jeep sa tabi ng kalsada at bumili ng kape. Malamig ang ulan at mabagal ang trapiko, ngunit alam niyang sa dulo ng araw ay makikita niya ang ngiti ng kanyang pamilya. 10:00 na ng gabi nang humina ang ulan. Umuwi na siya, iniisip ang init ng kanilang tahanan, ang halakhak ng kanyang mga anak at ang yakap ng asawa niyang si Minda. Habang papalapit sa kanilang bahay, napansin niyang madilim ang paligid. Walang mga ilaw na nakasindi, walang ingay ng mga batang naglalaro. Tahimik ang buong kalye at ang lamig ng gabi ay tila mas nanunuot sa kanyang balat. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang kadiliman at malamig na hangin. Ang mga laruan ng kanyang mga anak ay nagkalat sa sahig, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Minda, mga anak, tawag na niya habang marahang pumapasok. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtulo ng tubig mula sa labas. Tumayo siya sa sala, nakikiramdam, nang mapansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ng mga bata. Sa bawat hakbang papunta sa kwarto, tumitindi ang kabog ng kanyang puso. Bawat yapak niya sa sahig ay parang mabigat na martilyo sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pinto at ang kanyang mundo ay tuluyang huminto. Nakasabit sa kisame ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga leeg ay balot ng lubid at ang kanilang maliliit na katawan ay umaandap sa malamig na hangin. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik, puno ng kawalang buhay, at ang kanilang mga bibig ay nakanganga na parang sumisigaw ng tulong na huli na. Anak, Diyos ko anak, bakit? Bulong ni Dave habang nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit siya at hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang bunso. Pilit na hinuhugoy pababa ang katawan sa pag-asang mabubuhay pa ito. Ngunit wala na. Ang bawat hawak niya sa kanilang maliliit na katawan ay tila punyal na tumatarak sa kanyang puso. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang bagay sa sahig. Si Minda. Nakahandusay ang katawan ng kanyang asawa. Duguan at wala ng saplot. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang leeg ay may bakas ng sakal. Ang kanyang mga mata ay tuluyang nakapikit na parang isinuko ng buhay sa brutal na paraan. Napaluhod si Dave. Yakap-yakap ang katawan ng asawa habang walang tigil ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Minda, bakit? Sino? Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang kanyang tahimik na mundo, ang kanyang paraiso, ay pinaslang sa harap ng kanyang mga mata. Dumating ang mga pulis matapos niyang tumawag, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng malasakit. Robbery gone wrong, sabi ng isa habang kinukunan ng litrato ang mga bangkay ng kanyang pamilya. Ngunit walang bakas ng nawala. Wala silang sagot at walang sinuman ang tila interesado sa hustisya. Lumipas ang linggo at ang kaso ay ibinahon sa limot. Ang sistema ng hustisya na dati niyang pinaglingkuran ay tila naging kaaway na ngayon. Sa mga araw na lumipas, ang galit at sakit sa puso ni Dave ay nagtipon at sa halip na maglaho, ito'y naging apoy na sumiklab sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang nasa garahe, nahulog ang kanyang tingin sa isang lumang mechanics wrench mabigat, matibay at puno ng kalawang. Hinawakan niya ito, naramdaman ang bigat sa kanyang kamay at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, may naramdaman siyang kakaibang sigla. Ang wrench na iyon ay naging simbolo ng hustisya na ipinagkait sa kanya. Tahimik niyang sinimulang bantayan ang mga lansangan. Isa-isa niyang pinagmasdan ng mga kilalang kriminal sa kanilang lugar.
mga drug dealer, rapist at snatcher. Alam niya kung paano gumalaw ang mga ito. Dati niyang trabaho ang hulihin sila. Ngunit ngayon, wala na siyang badge o baril. Siya ay isang ama na nawala ang lahat. At ang kanyang hustisya ay matatalas at madugo. Isang gabi, nakita niya ang isang kilalang drug dealer na naglalakad sa eskinita. Tahimik niyang sinundan ang lalaki. At nang mag-isa ito, hinila niya ito papunta sa isang madilim na sulok. Pinilipit niya ang leeg nito. Gamit ang wrench at itinulak sa pader. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy na handang lumamon ng kaluluwa ng lalaki. "Sino ka?" Sigaw ng dealer habang nanginginig sa takot. Isang ama na nawala ang lahat. Malamig niyang sagot bago ipinalo ang wrench sa ulo nito. Ang unang hampas ay nag-iwan ng basag na bungo at tumalsik ang dugo sa pader. Ang bawat hampas na sumunod ay mas malakas, mas puno ng put. Ang eskinita ay napuno ng sigaw at paghiyaw na kalaunan ay natabunan ng katahimikan. Ang katawan ng dealer ay iniwang duguan sa lupa. Ang mukha nito ay halos hindi na makilala. Gabi-gabi, nagpatuloy si Dave sa kanyang misyon. Isa-isa niyang pinupuntirya ang mga kriminal na malayang gumagala sa lungsod. Ang bawat hampas ng wrench ay parang panata sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno na ng dugo, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling walang hustisya. Habang patuloy ang kanyang paghihiganti, unti-unti niyang natutuklasan ang isang mas malaking kwento. Ang sindikatong konektado sa masakar ng kanyang pamilya ay mas malaki, mas malalim, at mas madugo kaysa sa kanyang inaasahan. Alam niyang ang labanang ito ay hindi basta magtatapos. Si Dave, ang dating SWAT sniper, ay hindi na lamang isang simpleng super. Siya ngayon nakakamatayan, isang ama na handang sunugin ang mundo upang maibalik ang hustisya para sa kanyang pamilya. Hustisya para sa pamilya. Madugong paghihiganti. Super ng hustisya. Pamilyang nawala. Pagbayad nugo. Dark Justice. Revenge of Father. Tagalog suspense. Madugo at masakit. Paglaban sa sistema.